Network Entertainment. Ano na yung mga nabili mo dahil, syempre, bumida ka sa mga ilang pelikula? Actually, ayoko talagang sabihin to sa mga, hindi ko talaga binabroadcast kung ano yung mga napundar ko or anything. I'm not bragging I'm just answering your question. And Just to inspire, mga just ganun. to Not to brag. inspire. O, di ba? Not to brag, just to parang inspire. sa Facebook lang, di ba? O. Nakabili na ako ng condo unit ko. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal o empleyado na, we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Siyempre, alam ko namang bumenta talaga yung episode natin kung saan na-interview natin si Apple D at nagre-request pa kayo ng mga VMX actress na interview ko tungkol sa trabaho nila. So ngayon, ang kasama ko, isa sa mga VMX actress na very active ngayon, siya po ay si Miss Vern K. Hello! Hi Vern, kumusta ka na? Okay lang, sir. Oo. Ikaw? Ayos lang, welcome sa Underpaid Podcast at salamat nakapag-guest ka na kasi last year ka pa dapat nag-guest dito sa amin. Hindi sinasabi sa akin nung manager ko. Oo. Lagi kang may sakit. Lagi ba? Oo. Sakiting ka raw. Sakit sa puso. Oo. Ito, pinag-uusapan natin, puro mga trabaho lang dito sa podcast na to. And then, tatanungin namin, syempre, paano ka na-discover bilang isang VMX actress? Ano ba ginagawa mo dati? Before ako nag-Viva, nag-stream ako sa Bigo live. Mm-mm. Ang ginagawa ko dun is dancing, singing, and nagjo-joke ako sa mga nanonood. Ayan. Nagjo-joke? Yes. Paano? Yung mga banat na ano. Mm. Tama ba itong sasabihin ko? Oo. Sige. Tae ka ba? Oh, bakit? Kasi hindi kita kayang paglaruan, yung mga ganun lang. Mga pick-up lines. Ang mga pick-up lines. Kumikita ka naman sa Bigo Live dati. Yun yung nagpa-survive sa akin lalo nung pandemic. Sa isang buwan, magkano kinikita? In average lang. Pinakamababa siguro 50K. Dahil kumakanta ka. Kumikita ka dahil binibigyan ka ng mga coins or yung mga ano. Meron may quota. Oo. May quota siya. Tapos, pag na-hit mo yung quota na yon, iba-iba kasi yung, may bracket kasi ng mga quota. So, kung ito lang yung ano mo, ito lang yung sahod na makukuha mo. So, depende pa rin sa gifts. Spender kasi tinatawag namin sa mga nagbabagsak. Magkano yung pinakamalaking binigay sa'yo? Siguro yung pinakamalaki kong na-hit na quota is 500K. A month? Mm-mm. Anong ginawa mo nun? Pagdating kasi sa Bigo, hindi mo maiiwasan na meron kang mga spender na magkakagusto sa'yo. So, umaasa sila. Parang magkakaroon kayo ng relasyon, ganon. Pero actually, sa akin naman that time, gusto ko lang mag-survive. Kasi di ba yung pandemic, ang hirap kumita nun. Oo. Kailangan online talaga. So, yun ang nagpa-survive sa akin. Yun yung parang nagpapalaki ng ano ko. Kasi dumadami yung spender. Ano yung pinapagawa nila sa yung special request para ibigay sa yung malaking halaga na yon? Minsan, yung alam mo yung dare sila, like, maliligo ka sa labas ng bahay. Ganon mo ng isang palanggana yung buong body mo. Oo. Kung ano mo, ganon. Yung mga dare lang naman na ganon. Nung nakakalabas na nung pandemic, may ginawa din sa akin na umorder ka ng food, tapos pag dating ng food, tawagin mo yung waiter. Sabihin mo, sinong gumawa nito? Sigawan mo. Kumbaga parang parang pinaprank ganon. Oo. Meron kang gagawin na mahirap para bagsakan ka ng malaki. Magkano yung malaking, di ba may hanggang ganitong halaga lang pwede ibigay sa'yo sa Bigo, di ba? May iba-ibang gifts eh. Doon yung dati, yung luxury yacht, 40,000. Pesos. Oo. Ganun siya. Yung Bigo Live, ilang taon mong ginawa yan? From 2020 to 2022, ganyan? Siguro mga 2-3 years. Anong taon ka nagsimula? Mga 2020 or 2021. Hindi ko na sure eh. Oo. Hanggang 2023, ganon. Oo, 2023. Ba't mo tinigil kung malaki ang kita? Hindi naman kasi, di ba, as I've said, like, it's kota-kota. So, hindi mo maa-assure. It's not fixed. Pwede siyang tumaas, pwede siyang umaba. Hanggang sa dumating yung time na mababa na talaga siya. Magkano yung mababa na talaga siya tapos tigil ko na nga to, ganyan? Siguro mga 25. 25K. Oo. Hindi ka na magsasurvive. So, yun. Kasi may time, hindi na nauso yung Bigo.
So ano yung mga kinakanta mo ron? Nung gusto nilang kantahin ko. Pero mostly, yung mga alam ko, R&B. Sample nga? Charot. Sample talaga? Oo, sample lang. Chorus lang. Di mo alam na yun sa'yo. Ay, yung sayaw, paano naman sample lang ginagawa mo sa sayaw? Sayaw? Ano ba? Ano ba, Baby Shark? Baby Shark. Ganun yung ginagawa mo. Mga ganyang sayaw. Hindi naman. Yung mga TikTok. Mm-mm. Mga ganun. Dahiya naman ako sumayaw. Mga ganyan. Okay. Bukod sa pagbibigo, ano pa yung naging trabaho mo before? Before, nag-aaral ako. Anong course mo? Before ako nag-start ng college, nahihirapan na ako noon. Nahihirapan na kami financially. That's why nga ako yung breadwinner. Nung nag-college ako, hindi ko natapos. Anong course? Yung course ako? Oo. Dapat ko ba sabihin? Oo naman. Education. Gusto mo maging teacher? Yes. Oo. Saan school ka dati? Sa Mindanao. Taga-roon ka talaga. Tapos lumipat ka sa Manila. So nung lumipat ka rito, ano yan? Bumodel-model ka na, ganyan. Hindi. Ano pa lang yun, Bigo days ko pa yun pa rin. Kasi lumipat ka 2023 lang. ako nagsimula mag-Viva, diba? Manila ka dahil sa Bigo Live. So mag-isa ka lang sa bahay o may mga kasama ka? Sa bahay? Oo. Tatay ko. Siya yung kasama mo. Hanggang ngayon ba, dahil nag-artista ka na, kasama mo pa rin siya? Actually, nasa Mindanao siya ngayon. Pero pinapunta ko na siya this month dito sa akin. Kasi matanda na siya. So gusto ko na, kasama ko na siya. At least may kasama siyang anak. Di natin alam ang panahon. Kaya... So pag dito, artista ka na. Paano nagsimula yung karera mo sa Viva? Sino ba naka-discover si Nielsen ba? Friends of friends eh. Friend ko yung friend niya. Tapos ngayon, na-mention niya sa akin about Viva. Gusto ko yan, sabi ko. Kasi pagpunta ko ng Manila, yun talaga yung aim ko. Mag-artista ka talaga. Oo. So ngayon, pinakilala ko dito kay Nielsen. Which is yung manager ko ngayon. So ngayon, pag pakilala niya sa akin, gusto ko itong makita muna bago ano. Kasi titignan niya muna baka maganda ka sa picture, sa personal, hindi. So yun, okay naman. So pag after nung meet namin na yun, saka kami pumunta agad sa Viva. Praise God naman, isang beses lang, nakuha naman. Meron ba ni-request sa'yo si Boss Vic na pwede bang ayusin natin yung ganito? Yung mga... Sa face? Oo, sa face, sa katawan. May mga request siya. Wala naman silang sinabi sa akin ganun. So, lahat yan, wala ka pang pinapalitan? Ay, siguro yung braces ko dati. Kasi yung pag-meet ko kay Boss Vic, meron akong brace. Tapos pinapatanggal niya. Sabi ko, willing naman ako tanggalin. Yung hindi retainer yan yung braces talaga na talaga. Yung talaga iniisa-isa na tanggal. Oo. So hindi mo natapos yung yung sa braces mo o tinapos mo muna? Pwede na tanggalin actually. Oo. Pero parang nasanay na ako noon dati. After mo nakilala si Nielsen, nag-artista ka na, ano yung first movie mo ron sa Viva? Yung first, labas ko sa Viva, yung Araro. Ito yung anong role mo dito sa Araro? Yung Yaya. Katulong. Ba't naging Yaya naman si Bern? Parang ang ganda namang Yaya nito. Siyempre. Yun naman yung mga gusto nating mga amo, yung mga gandang Yaya. Yung fantasy niya, di ba? Hindi naman. Ayoko. Hindi ko naging fantasy yun. Ay, hindi ba? Hindi. Ba't may Yaya? Tapos anong sabi mo nung yan ang role mo? Okay lang. Oo. Mas gusto ko nga yun yung parang maging yaya-yaya daw. So, sino ka partner mo rito? Ang pangalan nun. Nakalimutan ko. Describe mo na lang. Yung maitim. Ay, lahat naman ng nandoon sa moreno lahat eh. Maitim mapayat. May hinihintay ka pa? Ano pa? Paano nakapasok ng Viva Max yung kung payat? Bakit? Gusto mo mataba? Hindi, di ba pag Viva Max dapat yung itsura importante? So, nakita mo na? Hindi ko alam, kaya ako pinapakwento sa'yo eh. Mapayat. Oo. Mabait. Meron ka bang, yung parang sabi mo kay Direk o kaya sa producer, Direk, ba't naman ito yung pinartner mo sa akin? Wala naman. Grabe ka naman. Mabait naman ako. Hindi ka namimili, ganon. Basta may project. Malaki naman ang bigayan sa unang project. Okay naman. Sige nga, sulat mo.
issue. Series to series, di ba? Hindi to pelikula yun, no? yung una. Series to, di ba? Yung sa una, syempre, bago ka pa lang. Oh. Magulo yung sulat. Kasi hindi ikaw yung bida. Kasi hindi. Ilang araw yung shooting? 2, pero yung sinulat ko isang araw lang. Pang isang araw na Pag 2 araw, doble nito. Doble. Okay. So, masaya ka naman nung nakita mo yung sarili mo. Oo naman, exposure yun eh. Nung sinabi ni Nielsen na Viva Max, okay lang sa'yo, magpapakita ka ng skin. Oo, syempre bago ako pumasok ng Viva, alam ko naman na yung ginagawa doon. And pinag-isipan ko yun ng ilang milyong beses sa buhay. So, may mga kakilala ka bang nakapanood sa'yo? Dami. Ano sabi sa'yo? Oh my God! Kaya ganon. So, ilang taong ka nagsimula ka sa Viva? 19? Yeah, I think so. Ilang years ago yun? 2 years ago. 2 years ago, so 21 ka. May mga teachers ka ba o professor na nakapanood sa'yo? Oo naman, nag-message pa nga pati yung ano ko eh. Ano? Yung principal ko. Ano sabi sa'yo? Gusto ka na, Bern. Nakita ko ganto ganyan na. I'm so proud of you. Open-minded naman sila. Pero anyways, hindi naman lahat. Pero most of them, open-minded naman sila. Sino yung mga kakilala mong mapanghusga? Yung narinig ko lang sa friend ko. Hindi ko nga kilala yun. Friend ng friend ko. Tapos kinento niya sa akin. Yun yung first movie ko, which is yung Araro. Diba, guest, lang ako nun. Hindi ako yung bida. So, sabi niya sa akin, alam mo ba girl, sabi niya, sabi ng friend ko, yung ka-friend ko si Vern, naging na siya, nag-Viva Max na siya. Pero sabi niya, artista na siya, sabi niya. Tapos sabi ng girl, hindi ko kilala yun sabi ng girl, artista? Extra lang naman siya doon. Diba? Meron talaga mga taong ganun like, tapos tumawa lang ako kasi, okay. Ano itsura nung nanlait sa'yo? Sabi niya maganda daw siya. Mas maganda daw siya sa akin. Okay. Pagtingin ko naman, hindi. May mga naging friends ka na ngayon sa Viva Max. Sinong ka-close mo na artista? Close talaga. Oo. Actually, sila naman lahat, friend ko naman, kilala ko naman sila. Pero yung sobrang close, siguro 90% ng nagiging ka-work ko sa Viva, sa movie, nagiging friend ko naman. Tapos afterwards, parang, syempre may kanya-kanya tayong buhay. Siguro, yun yung reason kung bakit sila out of reach na, ganun. Pero pinakauna kong naging close, si Angelica Hart, yung sa mga movies Kasi, goods naman siya. Parang nagkakaintindihan kami sa mga, sa buhay-buhay. Pero yung last naman, si Aliyah. Yung bago ngayon. Anong movie mo kasama sila? Ano yung title ng movies? Si Aliyah? Hindi, kanina, pati yung kay Angelica Hart? Yung kay Angelica Hart, yun yung first movie ko, Salitan. Anong kwento ito? Kami yung mag-partner ni Nico Loco. Tapos pumunta kami ng Bali. Ako, pumunta ako ng Bali, sinundan ko yung asawa ko kasi feeling ko may kabit siya, yung kabit niya yung secretary, which is si Angelica Hart. Asawa mo si Nico Loco? Asawa ko siya dito. Tapos, hinuhuli ko sila. Pangalan pa lang, parang di mo nang pagkakatiwalaan, di ba? Loco yung apelido, di ba? Nagloko talaga si Nico Loco. Nagloko talaga siya. Nahuli ko sila. Nahuli mo. Anong ending nun? Ending nun, patayan Namatay yung kabit, which is si Angelica Hart. Pero, mystery kung sinong pumatay. So, yung bumibida ka na sa mga pelikula, syempre tumataas ang TF mo. Magkano nang binabayad pag ikaw nabida? Pag bida ka kasi, per movie na yon. Oo nga. Eto na siya. Hindi siya per taping day. Hindi. Per movie na siya. Ano na yung mga nabili mo dahil, syempre, bumida ka sa mga ilang pelikula? Actually, ayoko talagang sabihin to sa mga, hindi ko talaga binabroadcast kung ano yung mga napundar ko or anything. I'm not bragging I'm just answering your question. Just to inspire, mga just ganun. Not to brag. Not to brag, just to parang inspire. Parang sa Facebook lang, di ba? Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga? No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. Nakabili na ako ng condo unit ko. Gaano kalaki? Ilang square meter?
Grabe ka nung tinatanong mo pa yun. O, syempre, 10 square meter, charot. Ano yung CR? Ano lang, 40 to 40, 80 siguro. 80? Malaki yun Up and down eh. Malaki. Condo? So, pag up and down, edi loft na type. Hindi siya loft. Actually, kasi loft parang ano lang. Hindi siya, up and down talaga siya. Up and down na condo? Oo, meron ganun. Penthouse. Okay. Penthouse. Malaki nga. Oo. Ilang movies bago ka nakapag-ipon ng ganun? Actually, this year lang ako bumanat kasi. Talaga na ano. Yung last year, parang pabanjing-banjing ako nun. Pero at least, iniipon ko naman yung mga simula nung una. Pero yung this year talaga ako bumanat ng work eh. So, pwede mo malaman kung ano yung kotse mo ngayon? Hindi ako nagkakotse. Kasi hindi ako marunong mag-drive. Okay, so condo inuna mo. Oo. Hindi ka ba hinahatid sundo ni Nielsen, ang iyong manager, pagka nag-request ka na, Hinahatid ako. Nielsen, baka pwede naman, sunduin mo ako, ganyan. Satid mo ako kasi ikaw naman manager ko eh. Depende yun pag malapit sa kanya. Mm-mm. Ganon. Pero mostly naman, hindi ako nagpapatid sundo. Gusto ko, ako strong independent woman. So, pag nag-grab ka, syempre nakikilala ka ng mga drivers. Ano sinasabi sa'yo? Mama, artista ka ba? Oh. Ganon yun eh. Ano sinasabi Unang mo? tinatanong, tapos sinasay ka. Bakit mo alam kuya? Panood kita sa familiar ka eh. Yung mga ganon. Ay, oo nga, ikaw. Tapos yung mga sa Food Panda, yung mga ganon. Ay, mga nagde-deliver ng pagkain. Oo, yung mga ganon. Ano ba ino-order mo madalas? Jollibee. Jollibee, tapos yung beef steak. Ay, yun yung in-order mo dun sa, Jollibee. Oo. Ay, burger steak pala, sorry. Burger steak. Yun. Tapos, nakakailang extra rice ka pag kumakain ka. Hindi naman ako nag-extra rice. Yung yung double na 2-piece burger steak. May mga sponsorship ka ba ng gym tsaka trainer? Actually, nagpabahid ako eh. Baka naman meron kayo dyan. Sabihin, TME. Saan ka nag-gym? Ngayon? Oo. Anytime. Oh, di ba si Apple D may anytime? Meron siya eh. Alangan, puntahan ko pa. Layo-layo. Diba? Oh, tapos may trainer ka. Hindi. Marunong naman ako eh. May experience naman ako. Tsaka kasi, bata ka pa, mas madali kang mag-lose ng weight. Sabi mo kanina, actually, ang payat mo eh. Hindi ka naman tumaba. Feeling mo? May requirement ba ang mga Viva Max artists na dapat ganito yung weight mo, ganito yung itsura mo? Dapat fit ka. Yun naman eh. Kasi sa camera kasi mas lalaki ka ng 10 pounds. Ng 10 pounds. Sino yung nagsasabi sa'yo na, uy, medyo lumalaki ka? Eto. Si Nielsen. Siya yung nagpapaalala. Paano, pinapagalita ka ba ng manager mo? Mukhang mabait manager mo eh. Yung pinakauna, pinakilala ko sa kanya, friend ko. Tapos, sige, kita? Okay ka. Pero papayat ka. Sinabi ni Nielsen sa'yo. Oo. Tapos nung pumunta na kami doon, sabi ko, sige, payat ka, taba mo. Ganun siya. Gano'n. So, ano yung mga ginawa mo para pumayat? Hindi ako nagpapayat. Oo, mostly sa mga movies ko. Hindi talaga ako nagpapayat. So, ano yung mga favorite mong roles nung ikaw nag-Viva Max na? Favorite role ko, character na nagampanan ko na, yung sa Boss Mom. Ano yung role mo dyan? Secretary ako ni Boss Mom, which is si Jen Rosa. Secretary niya ako doon. Tapos, sobrang workaholic ko, medyo nerdy ako. Tapos, pinapaalis niya ako. Parang, I failed something. Then, nagwala. Tapos, nahuli ko siya. Tapos, basta yung character ko, submissive ako na employee, talagang loyal employee ako. Tapos, may tinatagong kulo. Pag pag yung mga ganyang roles, eto na yung TF mo o tumaas? Kasi di ba habang tumatagal ka sa Viva Max, tumataas yung sweldo mo. Ganyan yung binigay sa'yo o mas mataas? Ganyan, kasi hindi naman ako demanding. Oo, hindi ako demanding. May nakatrabaho ka bang may attitude? Meron, syempre. O, sino? Sulat mo. Ayoko na Hindi mo naman sasabihin, susulat mo lang. Nakikita ba yan? Hindi. Kaya nga inuuwi ni Nielsen yan eh. Sige. Iuwi mo to Yan, kay Nielsen. Siya mag-uuwi ng papel na yan. Siguro ito yung pinakauna. Tapos, bakit may attitude to? Ba't may parang attitude baliw. yan? Laging galit. Pinaglihi ata sa sama ng loob. Laging galit kahit may shoot, ganun. Parang masungit siya, ganun. Masungit talaga. Never mo nakausap, never mo off-cam, wala? Off-cam? Wala. Alam mo, ginagawa ko kasi, pag nababastos kasi ako, may character ako na, ikaw
Parang maldita. So, yung ginagawa niya na sa akin na ganun, pero nagbago naman na siya ngayon. Ganun natin. No, pero bakit lagi siyang galit? Alam ko kasi pag may eksena kayo, syempre, masela niyo eksena, dapat galit siya. Hindi, kahit ano na lang maliliit na bagay, pinag-aanuhan niya. Sino yung nakita mong inaway niya, naggalit siya? Na parang... Actually, hindi niya naman talaga, inaway talaga na. Basta ano lang, mga to, ulit na lang tayo dito. Ganun. First, bago pa ako nun eh. Yung linya mo, hindi mo na-memorize. Hindi, yung parang hindi ko ma-deliver. Tapos, okay naman sa kanya, pero pinapaulit ng direct. Tapos, dahil dun sa character niya na yun, bigla ginawa kong motivation na magawa ko yung tamang gagawin ko sa scene. Bakit siya nagalit sa'yo or sa direkta Sa mo lahat. Sa lahat? Sa lahat siya galit. Galit siya sa mundo. Talaga? Kalimutan, hindi kasi importante yung taong yun. Yung sa babae naman, yung mga sexy star na may attitude. Yan nga, inaalala ko yung pangalan niya eh. Hindi siya sikat? Sikat pa siya. Parang may pangalan naman siya. May attitude lang? Oo, yung, alam mong plastic. Call a friend, si Nielsen, baka alam niya. Ibulong mo kay Vern. Malamang, nakakwento niya sa iyan. Viva Max actress to. Hindi ko kilala to eh. Anong isulat mo na lang kung anong movie. Okay. Ano siya, bida siya? Hindi ko rin alam. Ilan kayong bida dyan? 2. Nakalimutan mo yung pangalan, pero tingnan natin sa IMDb. Ito ba yon? Yan. Bakit siya may attitude? Ma-feel mo naman yun eh, sa simula pa lang. Namimili siya ng tao, which is okay. Nang kausap? Namimili siya ng tao, pero yung pinipili niya, yung gusto niyang basta may pera. Yung alam niyang mayaman. Alam niyang mayaman, alam niyang... Yung sikat. Siya, yung aangat siya pag dumikit siya roon. Ganon. Okay. Parang linta. Ganon. Parang siyang linta. Alam mo, in fairness, pretty. In fairness, hindi dati iba itsura niya eh. Dati mukha siyang labandera. Hanggang ngayon mukha pa rin siyang labandera. Ganon. So, itong dalawa lang ang may attitude. Yung iba naman naiintindihan ko naman kasi mataas siguro yung pero ramdam na ramdam ko, alam kung sino. Dun sa mga matataas na yung mga senior actress or actor ba yung mga ibang may attitude o ano? Anong may attitude? Yung iba sabi mo, itong dalawa may attitude. Sino pa yung ibang may attitude na sabi mo, naintindihan mo kasi mataas yung Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Kasama ko siya dito sa movie na to. Hindi ko rin alam kung anong movie yan eh. Ayan. Bakit siya may attitude? Hindi naman siya may attitude. Siguro meron nun talagang, goods naman siya kasi okay kami mag-work together. Pero mararamdaman yung may pagka-attitude. Kasi pag ako kasi nasa set, hindi ko talaga pinapalabas yung kahit konting, character na ganun. Dapat be nice. Oo, sa lahat, diba? Sa lahat. Dapat kung ano yung turing mo sa sarili mo, ganun din yung turing mo sa mga tao, like, lalo na yung sa prod, kung ano yung turing mo May sinungitan ba siya sa prod? Siya? Oo. Nagre-reklamo. Paano sisabi? Ano ba? Wala na bang hindi pa ba tapos game? Mas mga, normal naman yun, pero yung reklamo na, bakit kanto? Pero, anyways, may point siya sa part na yun. Pero siguro mas mahaba lang yung patience ko. Pero alam ko hindi naman niya ako sinungitan, pero ramdam ko lang the way siya sa mga tao. Basta reklamador. May insecurities ba mga kapwa artist? Kahit syempre, pareho kayong bida, ganun. May mga insecurities ka bang nararamdaman? Ay, parang na-insecure si ganitong artista sa akin, ganun. Never akong naka-feel ng insecurity sa mga co-worker ko. I don't treat them as a competition. I treat them as a friend. Kung sumikat sila, good for them. Like, I'm happy for you. Kung sumikat ako, masaya. Ganon. Pero, never akong, basta kasi nakausap ko na, naka-work ko na, yung treatment ko sa kanila is genuine. So, if ever na i-backstab nila ako, masasaktan talaga ako. So, sana after this interview, maalala mo pa kung sino ako. Stanley. Stanley. Kasi lahat ng mga nakasama mo, nakalimutan mo yung pangalan eh. Nakalimutan ko lang siguro, nabablanko lang ako, pero naalala ko rin sila talaga. Okay. So after this, etong ginawa mong pelikula, may mga upcoming movies ka ba na hindi pa pinapalabas? Oo, meron. Ano ito? Kasi baka pag pinalabas yun, lumabas na rin tong episode na to. Elevator Lady and yung
Rapsa. Siguro naman naalala pa kung sino yung mga kasama mo sa Elevator Lady. Sa Elevator Lady, si Alia Raimundo, si Albi Casino, si Shasha, at saka si Mark Dionisio. Sa Rapsa, Sa Rapsa naman ako, si Micaela Raz, JD Agua. yung mga ibang Viva Max na actress nagrereklamo na parang chinachansingan daw sila nung kaparehan nila, ganon. Nangyari ba sa iyo yan? Actually, hindi naman sinasadya. Yung pinakauna, maybe because it was our first time. It was our first bed scene. First time ko, first time niya, Araro. Anong ginawa sa'yo? Yung limitation ko na exceed niya. Ano ba yung limitation ng Paano kunyari may artistang lalaki, may eksena kayo, hanggang paano mo sinasabi na yung limitations mo? Sinasabi muna yun bago ini-start. Oo, hindi nga. Kakausapin namin yung Manager muna, ganon. Director, Protection Emerald. May plaster, ganon. Oh, may plaster. I mean, yung parang, meron kasing isang tao doon for protection, safety, ganon. Tapos, yun yung sinasabihan namin. Patanungin naman kami before nga mag-shoot. Tinatanong yun eh. Sa akin naman, yung limitation ko, okay ako sa lahat. Wag ako susuhin. Yung totoong yung talagang yung nipple. Okay. Ganun. Oo. Ano nangyari? Yun yung ginawa niya? Oo, nagawa niya. Tapos, hindi niya sinasadya, tinanggal niya naman agad. Kaya tumawa ako nun eh. Parang nagilap nga ng camera na tumawa ako. Okay. So, yun lang ang restriction mo. Tapos, yung plaster, masakit ba? Syempre, mag-shave ka muna bago. Oo. Kasi pag meron, tapos nag-plaster ka, tapos di ka nag-shave, pagtanggal mo nun, parang nag-wax. Sakit. Yung mga lalaki rin ba nagpa-plaster? So, Lahat sila. Naka-shave din yung mga yon. Hindi ko alam sa kanila. Eto kasi hindi naman maiwasan, may eksena kayo minsan, no, na magkasama kayo. May naramdaman ka ba na parang umurong yung plaster ng kapartner mo? Parang umurong. Parang Natatanggal? Oo, ganyan. Sila naman makaka-feel nun eh. Hindi, yung ba't parang nag-iba yung Siguro yung mafe-feel mo na may erection konti. Oo naman, meron times. Pero hindi naman lagi. Hindi kayo nadadala sa eksena? Ako hindi. Kaya nga ayoko ng nipple eh. Oo. Kasi yun yung parang sensitive part ng babae. Meron bang yung after the bed scene or yung parang eksena, niligawan ka nung kapartner mo? Hindi naman. Wala bang nagpaparamdam ng mga artista sa'yo? Ganyan? Dati. Oo, kahit ngayon. Meron naman, pero meron. Paano nagpapansin? Message. Paano sinasabi? Hi, Ben. How are you? Ganun lang. Single ka ba? Ganun. Single ka ba? Ganun. Yung mga ganun. Tapos? Labas tayo minsan. Mga ganun. Mga ganun mga nila eh. Tapos ka-comment sa My Day mo. Ano mga sinasabi sa My Day mo? Ganda naman. I-wallpaper ko nga yung picture mo na yan. Mga ganon. Hi, Snobera. Para replyan. Mga ganon. Sino yung mga artista na nanligaw sa'yo? Yung mga nagpapapansin? Sulat mo lang. Nagpapansin lang. Oo. Kasi si Apple nung na-interview ko, meron din nagpapapansin sa kanya. I-describe mo na lang kung sino yan. Gwapo. Maitim. Type mo? Hindi. Gwapo, maitim, matangkad. Yan lang. Sino pa? Pangalan yun. Naka-partner mo rin? Hindi. Sa sa Wholesome tong isa. Wholesome itong susulat mo. Hindi ko kilala to. Nasa to? Okay. Ito, mainstream ito. Mainstream. Ano sinasabi mo pagka Ayoko lang. Hindi ka nagre-reply? Hindi na. So, yun yung parang nice way mo na binabasted mo sila? Oo. Kasi, pag makulit, block ko na lang. Para wala na akong daming sasabihin. May requirement ba yung manager mo si Nielsen na, dapat wala kang boyfriend Ay, walang ganyan si Nielsen. So, maglandi kayo. Charot. Char. Ganun lang. Wala naman siyang pakialam sa mga ganun eh. Basta trabaho. Ano yung pinakamahirap na role na binigay sa'yo na parang susuko ka na? Na parang, sige, balik ko na yung pera, ayoko na. Meron bang ganon? Meron. Ano? Yung maging mabait. Okay. Mas gusto mo kontrabida ka? Kasi ang hirap maging bait-bait. Oo. Bait-baitan eh. Okay. Siguro yung pinakamahirap ko nung naging role, yung dun sa sa salitan. Maybe because it was my first time. Pinakauna kong Okay. So, i-promote mo na itong social media accounts mo tsaka yung movie mo para yung mga listeners ng Underpaid, abangan na. Okay. Oo. Sa Facebook, guys,
Vern K. Alam nyo na yung pangalan ko. Vern K. Ayan. Tapos sa IG naman, Burn as in sunog, Burn, Vern, Baby. No space. Ayan. Maliliit lahat. Tapos sa TikTok naman, Vern K pa rin. Ayan. Follow nyo na din ako sa VMX Club. Ayan, Vern K. Ayan, walang ibang pangalan, Vern K. Tatak na yun sa utak nyo. Bakit yung VMX Club, anong ginagawa nyo dyan? Doon yung makikita yung mga exclusive albums namin. May mga topless, mga ganun. Daring, mga ganon. Mga daring, may videos din doon, which is, I'm sure you'll enjoy. Parang FHM din ito. Ganyan. Okay. Maraming salamat, Vern, na shinare mo sa amin yung yung iyong experience bilang isang VMX actress, pati yung kung ano yung pinag-aralan mo before, nagbibigo ka. Kasi dito naman sa Underpaid, usapang yung work experience, 'di ba, trabaho. As in, nagulat ako na after Bigo Live, nag-artista ka na. Akala ko nag-model ka muna. Yun. And sana, mga Immortal, supportahan natin si Vern K sa kanyang movies na Elevator Lady and Rapsa. Yun. Follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, Underpaid Podcast, tapos Suplado Motors sa YouTube, and yung personal social media accounts ko at Stanley Chi. Hanapin nyo na lang, okay? Every Mondays and Thursdays ang episodes natin sa Underpaid. Video podcast tayo sa Spotify, pero kung gusto nyo manood sa YouTube, nasa The Pod Network Entertainment tayo. So there you have it. For Vern K, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.